Bullitt County, Siyam na isang-isang. Ano po ang emergency ninyo? 2-19 Bentwood Drive, Shepherdsville, Kentucky, 40165. Yung kapitbahay ko po lumapit sa pintuan tapos biglang nawalan ng malay at hindi ko siya magising. Sige, humihinga ba siya? Oo, humihinga siya. Ilang taon na siya? Masasabi kong nasa early 30s siya. Namamatay ang mga bata. Namamatay sila ang mga bata. Ngayon, sumisigaw siyang namamatay ang mga anak niya. Hindi ko nga alam ang pangalan niya. Shepherdsville, Kentucky. Isang maliit at tahimik na komunidad sa timog ng Louisville. Isang bayan kung saan magkakakilala ang mga tao at bihira ang marahas na krimen. Noong taglagas ng 2023, unti-unting dumami ang problema ng isang ina sa likod ng mga saradong pinto. Si Tiffany Lucas ay 32 taong gulang. Pinalalaki ang kanyang 2 anak na lalaki, 6 na taong gulang na si Jaden at 9 na taong gulang na si Maurice. Napansin ng mga kaibigan at kamag-anak ang pagbabago sa kanyang ugali. Noong umaga ng Nobyembre 8, 2023, bumagsak ang marupok na balanse ng pagiging solong ina at kalusugan sa pag-iisip. Ito ang siyam isa. Oo, katabi ng 2-1 Bentwood Drive. Ang asawa ko nasa telepono, galing ako sa kapitbahay. Ang mga bata nasa kama, puro dugo. May batang duguan sa kama. O sa bahay ng kapitbahay. Sige pare, hindi ko... Ayos lang pare. Ayos ka lang ba? Alam ba natin kung ano ang nangyari sa kanya? Wala akong alam. Basta nakita na lang namin yung kapitbahay namin, yung babae nanay nila nagwawala sa bakuran ko. May dugo, nako, sa kama, buong kama may dugo, may baril pa. 2 sila, nandito silang 2, humihinga pa sila. May 2 bata? Opo, ma'am. Hindi mo makita ang tama ng bala sa kanya? Hindi ko nakita ang tama ng bala, pero may kaso dito. May dugo siya sa muka. Nasa driveway natin ang nanay nila nakahiga sa lupa. Oh my God. Oh my God. Kumakalat ang takot sa linya. 2 bata ang nag-aagawan ng buhay. Kaano pa kalayo ang ambulansya? Paparating na ang pulis, bumbero at emergency medical service. Ang malamang ang pulis ang unang darating dahil sila ang pinakamalapit. Grabe, tignan. Pare, ayos ka lang ba? Gising na ba siya or tulog pa rin? Humihinga sila, pero hindi lang talaga sila sumasagot sa akin kahit kaunti. Sige. Maraming dugo sa kama, grabe talaga. May tama siya ng bala sa mogang up. Yung mas matanda sa 2 bata ay may tama ng bala sa kanang balikat niya at lumusot. Kakakita ko lang nun, sige. Sige. Tara na pare, hoy, manatili ka sa akin. Tara na, paparating na sila, malapit na sila dito. Diyos ko. Gising ba siya? Gising ba siya? Ma'am, ano ang pangalan mo? Ha? Hindi kita marinig. Tiffany. Tiffany? Sige, Tiffany, papalitan ko ang mga poses mo. Ayos lang. Tapos igugulong kita, pauupuin kita. Sige ba? Itataas ko ang mga kamay mo para matanggal natin to. Huwag kang magpupumiglas. Naiintindihan mo ba ako? O ngayon makinig ka sa akin, kukuhanin ko ang braso mong ito, igugulong kita sa direksyong ito. Ayos, upo ka rin kasabay nito, naiintindihan mo, 1, 2, 3. Tiklupin mo ang binti, ilapit ang paa sa tuhod sa gilid ng sahig. Ngayon, magro-roll ulit tayo sa ganitong direksyon at tutulungan kitang makatayo. Ayos ba? Handa ka na? 1, 2, 3. May nainom ka bang gamot or may kinuha ka bang kahit ano? Uminom ka ba ng alak? Bakit di ka makatayo? Wala ka lang sa mood, ganun ba? Sabi ko masama pakiramdam ko. Hindi maganda ang pakiramdam mo? Sige, ilalagay muna natin siya sa kotse ko at kapag tapos na ang emergency medical services doon, pupunta sila rito para tingnan siya. Itinayo siya, pinalitan ng posas at sinubukan siyang ilipat sa patrol car. Halos hindi siya makatayo. Mahina ang kanyang pagsasalita. Nandito siya nung dumating ako. Hindi ko siya binigyan ng Miranda rights o tinanong. Pinalitan ko lang ang posas niya, inayos siya at pinasakay sa kotse ko. Bakit siya pinusasan at dinala? Dahil tila inamin niya sa isang tao na siya ang bumaril sa mga anak niya. Hindi natin alam kung sino. May tatay ba o siya yung lalaking umamin na gumawa nito? Pumunta siya rito at bumagsak sa driveway. Nakita ito ng asawa niyang si Christina na kumuha ng pahayag.
Kinausap niya ito at mukhang sinabi niyang binaril niya ang mga anak nila. Pinuntahan niya, tiningnan at pumunta siya rito. At ito ba ang lalaking ito? Oo, yung lalaking nakaberde at babaeng nakaitim na pantalon at berdeng damit. Kinuha ni Christina ang pahayag nila. Pinalitan ko ang posas para di na tayo mag-alala. Inalis ko siya sa pagkakadapa, pinatihaya ko siya, itinayo at isinakay sa kotse ko. Sinabihan siya na siya ay dinetene, tama ba? Oo, alam niya, ang tinanong lang niya sa akin ay buhay pa ba sila? Sa loob ng bahay, sinusubukan ng mga paramedic iligtas ang kanyang 2 anak na parehong malubhang nasugatan. Ilan ang nandito? Isang bata lang dito at may isa pa kami dito. Pareho ba silang hirap huminga? Isa siya, minamasahe pa nila. Yung isa naman ay humihinga pa. Pareho silang tinamaan sa ulo. Diyos ko. Pero sa tingin ko tinamaan siya sa ulo at balikat. Ilang taon na sila? Mga 6 at 3 taong gulang. Ganun sila kaliit. Mga sanggol sila. Oo, mga sanggol sila. Diyos ko. Agad inilalabas ang mga bata sa mga naghihintay na ambulansya. 207 ito si Bullet County Squad 7 papunta sa inyong pasilidad. May batang mga 7 hanggang 8 taong gulang. QS daw sa ulo. Nabawi na namin ang pulso, may police escort kami at mga 10 minuto na lang kami mula sa inyong pasilidad. Kailangan pa ba ng iba? Habang dinadala ang mga bata sa ospital, pumasok ang mga detective sa kwarto ng insidente at iniuulat sa mga pulis sa labas ang kanilang nakita. Wala akong ginalaw. 4 ang basyo ng bala. 2 sa kama, 2 sa sahig. Pero nagpaputok siya ng hindi bababa sa 4 na beses. Tanghali, isinakay si Tiffany Lucas sa police cruiser at dinala sa opisina ng sheriff. Sobrang bigat na ng kaso laban sa kanya. Gayunpaman, magulo at nakakabahala pa rin ang kanyang mga sinasabi. Binaril ko ang sarili ko sa tenga. Binaril mo ang sarili mo sa tenga? Alin tenga? Wala akong nakikita. Wala namang kahit ano doon. Sige ba? Ibabalik namin siya sa interview room. Kailangan ko itong buksan. Gusto mo ba? Hintayin mo muna akong makarating doon. Sa ganung paraan, pwede nating obserbahan siya at bantayan siya. Sige? Hindi ito tama. Sino ang hindi tama? Hindi tama ang mga tao. Pinagsasamantalahan nila ang mga bata. Hindi talaga tama yon. Lalo pang lumalayo sa katotohanan ang mga komento niya. Sabi niya, may hikaw ka, di ba? Sige, kumalma ka lang. Ayos lang yan. Wala namang kinalaman yon dito. Ibig sabihin, mahalaga yon sa lahat. Sira ka, may sakit ka. Hindi, wala akong nakikita. Kumuha ka ng bagong set ng label at magsimula ulit doon. Pwede mo bang sabihin sa amin kung ano ang pangalan mo? Tiffany Lucas. Sino? Tiffany Lucas. Tiffany Lucas? Sa loob ng ilang oras, uupo siya sa isang silid ng interogasyon. Doon pipilitin ng mga detective ang mga sagot at ang sasabihin niya sa kanila ay mas mahirap pang maintindihan. Pakiramdam ko ay namanipula ako gamit ang mga laro, bato at iba pang bagay para manipulahin ang aking mga anak at isipan. Sino? Lahat ng mga game system at alam mo na lahat ng bagay. Na-focus siya sa mga video game at electronics. Kumbinsido siyang kaya nitong kontrolin ang kanyang pamilya. Yung mga laro, sabi mo? Oo, tulad ng PlayStation at iba pang larong nilalaro ng mga bata. Oo. Naiimpluwensyahan nito ang kanilang isipan kaya naririnig na nila ako. Magpapatotoo ang mga investigador na ang mga pagputok ng emosyon na ito ay tugma sa sinabi niya mula pa noong una na siya ay, ayon sa kanya, na-impluwensyahan sa pamamagitan ng Facebook, internet, or wifi para gawin ang kanyang ginawa. Sinubukan ng mga detective na ibalik siya sa krimen na sentro ng lahat ng ito kung ano ang ginawa niya sa kanyang mga anak. Ilang taon na ang mga anak mong lalaki? 9 na taon si Jaden, 6 na taon si Maurice. Well, sige, kakausapin kita ngayon tungkol sa nangyari kanina. Okay, pero pwede mo bang ikwento ng kaunti ang tungkol sa sarili mo? Ibig kong sabihin saan ka galing or saan ka lumaki o kahit ano pang ganun. Alam kong parang baliw ako pero hindi talaga. Ha? Sabi ko, alam kong mukha akong baliw pero hindi ako baliw. Hindi ko naman iniisip na mukha kang baliw. Sinusubukan ko lang, alam mo yon, kung makikipag-usap ako sa isang tao, mas gusto kong malaman kung sino sila. Alam mo, pwede kitang kwentuhan ng kaunti tungkol sa akin. Mahal ko ang mga anak ko. Ikaw naman, magkwento ka ng kaunti tungkol sa'yo. Sige?
Mahal na mahal ko ang mga anak kong lalaki at hindi ko sila sasaktan. Ipinipilit niya na isa siyang mapagmahal na ina pero halos kasabay nito, sinisisi niya ang mga panlabas na dahilan sa ginawa niya. Hinayaan ko lang silang maglaro ng video games at hindi ako nakatutok gaya ng dapat sana. Alam mo, kapag nakuha nila yung video games sa YouTube, naapektuhan talaga ang isipan ng mga bata. Di mo pa ba narinig yun dati? Ibig kong sabihin, Pakiramdam ko, minamanipula nila ang mga bata at pumapasok sa mga tahanan, kaya nasisira ang mga bagay sa pamilya. Ganun ang nararamdaman ko. ibig kong sabihin maaring tama ka. Tama ako at alam kong tama ako at alam mo rin yun, alam mo. Ibig kong sabihin, Alam mo lang talaga. maraming masasamang bagay sa internet na na-access mo ngayon. Nakakasuka talaga. Napakasama nito para sa mga bata at kailangan na nilang itigil to. Alam mo, ang mga anak ko ay magagandang anghel, alam mo naman, at Nagkakaloko ba sila kanina? Hindi. Hindi ba? hindi perfecto sila. Talaga? Alam mo ba kung ano ang nangyari sa kanila ngayon? Pwede mo ba akong kausapin tungkol doon? Kakausap ko lang. Ha? Kakausap ko lang. Malinaw ang kanyang salungatan. Sinasabi niyang malalim ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak na lalaki, habang sinisisi naman niya ang YouTube at mga video game sa pagkasira nila. Ayon sa mga kamag-anak, tinawagan na raw noon ang Child Protective Services sa kanilang bahay, mga babalang may kakaiba ng nangyayari. Nang pinilit siya, sinabi ni Lucas ang isang pangalan. Pakiramdam ko may nagtangkang manipulahin ako gamit ang telepono ko, pati sa loob ng bahay ko, may kakaibang ginagawa sila sa akin. Ano ang ginagawa nila sa'yo? Kinokontrol nila ang isip ko. Parker Borders. Ang pangalan niya ay Parker Borders. Ano tungkol sa kanya? Nakatira siya sa Bardstown at sigurado akong minamanipula niya ang isip ko ng mga 3 taon na. Talaga? Sa telepono ko siya naglalagay ng gamit sa bahay ko. Tulad ng masasama at kakaibang bagay, parang sinusubukan niyang... Parang sinusubukan kang pilitin na gawin ng mga bagay? Oo, parang binabago niya ang isip ko. Talagang binabaliktad niya ako na para akong babae ng Diyos. Hindi ko ginagawa... Oo. Hindi mo sinasaktan ng mga anak mo, kundi pinoprotektahan mo sila. Pakiramdam ko, kailangan ko ring protektahan ng mga anak ko. Tama? Alam mo, mahal ko ang mga anak ko. Alam kong mahal mo sila. Hindi ko kailanman gagawin ang mga ganitong bagay kung walang nagmanipula sa akin. Para kay Lucas, si Parker Borders ang sumakop at gumulo sa kanyang pag-iisip at iniwang hindi niya maprotektahan ang kanyang mga anak. Sa tingin mo ba talagang namanipula ka ni Parker para saktan ng mga anak mo? Oh. Sinabi ba niya sa'yo ng personal? Hindi, pero siya may hawak ng cellphone ko at lahat ng bills ko nakapangalan sa kanya. Sobra na talaga access niya sa akin, gets mo? Kaya pakiramdam ko parang minanipula niya ang isip ko. Alam mo yun? Hindi ko sasaktan ng mga anak ko. Sino ba itong si Parker para sa'yo? Kaibigan lang ba o... Parang sugar daddy na klase ng relasyon. Dati may kaibigan ako nakasama siya. Bigla siyang namatay sa aksidente sa sasakyan. Kaya parang hindi ako komportable. Ewan ko, pakiramdam ko siya talaga. Hindi ako. Ayos ako kay God. Kaya alam kong hindi ako yun. Alam ko, hindi ito nasa isip ko lang. Oh. Hindi ako yun. Hindi lang talaga. Binigyan ka ba niya ng baril, ng armas? Oh, kanya yun. Alam ng investigador na iba ang totoo. May natagpo ang baril sa kama malapit sa kanyang mga anak at 6 na basyo ng bala ang nagkalat sa kwarto. Na-record ng surveillance audio mula sa doorbell camera ang tunog ng 4 na putok ng baril. Narinig ng mga kapitbahay ang kanyang mga sigaw kaagad. Pagkatapos nun, lahat ng ebidensya sa bahay na yon ay nagtuturo sa kanya. Pero sa loob ng interview room, iginiit niyang hindi kanya ang baril kundi pagmamay-ari ng iba. Kaya yung baril na yon, yun ay siguro sa bahay, sa kwarto, kung saan man baril niya yun. Oh, Bakit niya ibinigay sa'yo yun? hindi ko alam. Matagal na ba niyang ibinigay sa'yo yun? Naalala mo kung kailan, taon, buwan o araw? Hindi ko alam. Hindi mo maalala? Matagal-tagal na rin. Matagal-tagal na rin ba?
Ano ang naalala mong sinabi niya sa isip mo na gawin mo or pinilit kang gawin? Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Siya lang, alam mo, naranasan ko na ito dati. Sobrang kakaiba ng pakiramdam ko. Tapos itong mga nakaraan, parang lalo pang naging weird ang naramdaman ko. Hindi ako ganun. Mabuti akong ina. Talagang mabuti akong babae. Mabuti akong nanay. Alam mo yon? Mayroon akong veneers at lahat. Pasensya na. Sabi ko may veneers ako, kaya hindi ganito itsura ko. Sige, naaalala mo ba nasaktan mo ba yung mga anak mong lalaki ngayon? Ibig kong sabihin, naalala mo ba yun? Hindi ko naman sinasabing ikaw ang gumawa nun. Hindi ako yun? Hindi ikaw yun. Hindi yun. Alam ko, hindi ako yun. Hindi ko kailanman sasaktan ng mga anak ko. Tama. Walang masyadong saysay ang mga sagot niya. Muling sinubukan ng mga detective, ngunit iginiit pa rin niya ang kanyang inosente. Itinatala nila ang bawat pagkakasalungat. Para sa kanila, malinaw na ang mga katotohanan, pero para kay Lucas, pabago-bago ang realidad. Laging kasalanan ng iba, laging may manipulasyon. Nagmamanipula yung paborito mong salita. Sa pamamagitan ng telepono. Wi-Fi, lahat ng yan. Ngayon, pagkatapos kanyang manipulahin at piliting kang gawin ito, naalala mo bang nagpaputok ka ng baril sa kanila ngayon? Ibig kong sabihin, naalala mo yun, di ba? Hindi. Alam mo ba kung ilang beses kang nagpaputok or sinubukang kalabitin ng gatilyo ngayon? Hindi. Hayaan mo akong magtanong sa iyo nito. Pagkatapos mong saktan ang mga anak mo gamit ang baril, akala mo ba namatay sila o iniisip mong nasugatan lang at gagaling din? Dahil pareho silang ayos lang, pareho silang wala sa kanila ang pumanaw. Pero ano ang inisip mo? Akala mo ba napatay mo siya? Hindi ko na alam. Wala na akong masabi ngayon. Pumunta ka sa kabilang bahay para kumatok sa pinto ng kapitbahay para humingi ng tulong, tama ba? Sige, ano ang dahilan mo nung pumunta ka doon? Bakit ka pumunta doon? Para lang humingi ng tulong? Oo. Sige. Kaya iniisip ko na dahil pupunta ka doon para humingi ng tulong, nakita mo na nasugatan ng mga anak mo, tama ba? Na dumudugo sila. Nakita mo yon, tama ba? Ibig kong sabihin, alam kong mahirap isipin yon at alam kong hindi ikaw yon. Alam ko hindi ikaw yon. Ibig kong sabihin, minamanipula ka gaya ng sinabi mo, naiintindihan ko yon, pero sa pisikal, ikaw ang humila ng gatilyo kahit na hindi naman talaga ikaw yon. May ibang tao na nagtutulak o nagmamanipula sa iyo para gawin yon. Ikaw ang humila ng gatilyo ng baril. Tama ba yon? Hindi tama? Paano nabaril ang mga anak mo? Hindi ko lang talaga alam. Hindi mo alam? Wala akong masabi. Gaano katagal matapos masaktan ng mga anak mo? Gaano katagal agad ka bang pumunta sa kapitbahay para humingi ng tulong or naghintay ka muna? Or paano ba? Pero sa tingin mo ba aksidente lang ang nangyari ngayon or sinadya mong mabaril? Hindi ko kayang magpatuloy. Uy, pakitingin naman sa akin sandali. Ilang beses mo silang binaril bawat isa? Maraming beses ba? Isang beses o dalawang beses? Wala akong masabi. Wala akong masabi. Hindi mo alam kung ilang beses mo sila binaril? Baka hinila mo lang ang gatilyo hanggang maubos ang bala. Hindi, wala lang talaga akong masasabi ngayon. May kasama ba kayong natulog ng mga anak mo kagabi? Ha? Oo, hindi. Naririnig mo ba ako? Oo, hindi. Hindi ako sigurado, hindi ko alam, parang kasama ko siya sa bahay. Ang weird talaga. Oo. Pinapalis ko siya ron, pero di ko alam ang nangyayari. Mas pinipilit ng mga detective na makakuha ng diretsong sagot
Pero mailap pa rin ang mga sagot niya. Kalahating pag-amin, kalahating parang paranoid. Paulit-ulit siyang bumabalik kay Parker Borders. Parker. Nasa bahay si Parker ngayon? Foy, Sagot. Hindi ko talaga alam. hindi mo alam? Hindi ko talaga alam. Hindi mo alam kung nasa bahay siya ngayon? Hindi, pakiramdam ko nilalaro niya. Isip ko paalis-balik siya, parang... Ayos lang yan. Pero nakita mo ba talaga siya? Pumunta ba siya ngayon sa bahay mo? Ha? Oo o hindi? Hindi. Ha? Oo o hindi? Hindi. Hindi. May iba pa bang tao sa bahay mo ngayon bukod sa iyo at sa mga anak mo? Hindi. Sa mga investigador, misteryoso ang pangalan gaya ng kwento niya. Hindi nila alam kung siya ay totoong tao o isa lang na likha ng kanyang naguguluhang isipan. Kagiliw-giliw ay may isang tao na may ganong pangalan sa kalapit na Bardstown na nakatala sa isang obituary noong 2020 bilang isang anak na nagngangalang Parker Borders na nagpapatunay na lokal ang pangalan. Ngunit wala sa mga record ng korte, ulat ng pulisya o coverage ng media ang nag-uugnay sa kanya sa kasong ito. Kung may papel man si Parker dito, walang ebidensya sa talaan. Natigil ang palitan ng sagot at lumipat sa bagong tanong. Kung naiintindihan ba niya ang nangyari sa kanyang mga anak? Nag-aalala ka ba sa kalagayan ng mga anak mong lalaki? Oh, hindi ko talaga maiwasang isipin yun. Ayos lang ba sila? Ayos naman silang dalawa. Hindi ko talaga sila matigil kaisip. Hindi ko nga... Natatakot ako. Ano ang kinatatakutan mo? Matakot akong mawala ang mga anak ko. Paumanhin? Sabihin mo ulit. Ano ang mawawala? Ang mga anak ko. Sige. Alam kong sinasabi mong mabuti kang ina at naniniwala ako sa'yo at sinasabi mong mahal mo sila at naniniwala rin ako doon. Totoong totoo yon. Pero kung mahal mo talaga sila, anong nagtulak sa'yo, anong dahilan at binaril mo sila? Alam mo, mahirap para sa akin maintindihan yon. Sana marinig kita. Bakit? Sa tingin mo ba na manipula ka ni Parker hanggang sa napilit kang barilin ang mga anak mo? Alam ko kung sino akong ina at anong klaseng tao ako. Alam kong di iyon gagawin ng Diyos, pero posible iyong gawin ng tao at sistema. And alam ko lang Oo. Kung ano lang ang alam ko. Yan lang. At yun na yun. Malinaw na hindi maayos ang kalagayan ni Tiffany Lucas at alam niya rin yon sa sarili niya. Humiling siya na masuri siya. Kailangan ko ng pagsusuring pangkaisipan. Agad-agad. Nakipag-usap ka na ba sa isang psychiatrista o psikologo dati? Oo. Oo. Sa tingin mo kaya nilang... Kailangan ko ng mental na pagsusuri ngayon. Sa tingin mo matutulungan nila ako? Wala na akong masasabi hanggat di pa ako nasusuri sa isip. Sa tingin mo matutulungan ka nila? Oo. Kung bakit mo sila binaril? Hindi ko ginawa. Sino ang gumawa nun? Sinabi ko na sa'yo. Hindi mo sinabi. Kung hindi ikaw, sino ang bumaril sa kanila? Sino ang bumaril sa kanila? Kung hindi ikaw, sino ang gumawa nun? Sabihin mo sa akin, sino ang gumawa nun? Hoy, sabihin mo sa akin kung sino ang gumawa nun. Pwede mo ba akong padalhan ng mental na pulis? Hmm? Pwede mo na lang ba akong dalhin sa mental? Tutulungan ka namin, pero kung hindi ikaw ang gumawa, sino ang gumawa? Wala na akong ibang masasabi. Ama namin na nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Dumating ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming araw-araw na kakanin. Ang kanyang mga salita ay naging panalangin. Isang paraan upang ilayo ang sarili mula sa mga investigador sa kabilang mesa. Ilang minuto ring nanahimik ang silid.
Tanging ang mahina niyang bulong ang pumupunit sa katahimikan. Pagkatapos, bigla siyang bumalik sa realidad, ang atensyon niya ay hindi na sa Diyos kundi sa kanyang mga anak na lalaki. Nasaan ang mga anak ko? Hindi kita marinig. Nasaan ang mga anak ko? Hindi kita marinig. Nasaan ang mga anak ko? Sige, nasa ospital sila. Ano ang kalagayan nila? Anong estado sila ngayon? Buhay pa silang dalawa pero kritikal ang lagay nila. Ito na ang huling makahulugang palitan sa panayam. Narinig na ng mga detective ang lahat, ang kanyang pagtanggi, mga kwento ng panlilinlang, dasal at pakiusap na malaman ang nangyari sa kanyang mga anak. Nagtapos ang sesyon hindi sa isang pag-amin o linaw, kundi sa dalawang bata na lumalaban para sa kanilang buhay at isang ina na hindi kayang o ayaw ipaliwanag kung bakit niya pinaputok ang baril. Pagkatapos ng pagtatanong, dinala ng mga detective si Tiffany Lucas mula interview papuntang kulungan. Makalipas ang araw na yon, namatay ang kanyang dalawang anak na lalaki sa ospital dahil sa sugat na tinamo nila. Si Lucas ay ipinasok sa Bullitt County Detention Center, kinasuhan ng 2 bilang ng pagpatay at itinakda ang kanyang piyansa sa 2 milyon. Mula sa sandaling yon, hindi na siya muling makakalaya. Habang nakakulong, halos 1 taon siyang naghintay. Habang umuusad ang proseso ng batas, nagsusumite ng mosyon, may pagdinig at binibigyang hudyat ng mga abogado niya na ipaglalaban ang pagiging baliw niya. Nananatili pa rin si Lucas sa kulungan habang mabagal ang pag-usad ng kanyang kaso. 1 taon matapos maaresto, tinanggihan ni Tiffany Lucas ang depensang baliw at pumunta sa korte ng Bullitt County para umamin ng kasalanan. Ito ay bukas na pag-amin, walang kasunduan o pag-aaninag. Lubos niyang inilagak ang kanyang kinabukasan sa hukom. Napagpasyahan ang kinabukasan noong Nobyembre 2024 ng mapuno ng pamilya, kapitbahay, mamamahayag at halos buong Shepherdsville, Kentucky ang korte. Nagsalita ang mga kamag-anak ni Jayden at Maurice tungkol sa mga kaarawang hindi na ipagdiwang, naputol na tagumpay at dalamhating bumabalot sa kanilang pamilya. Tumestigo ang lola ni Jayden. Para sa kanya, halos hindi niya makayanan ang pagkawala na ito. Alam mo, mahal namin sina Jayden at Maurice. Sinira mo ang aming mga buhay. At alam mo na pwede mo namang ibigay sa amin ang mga bata at kami ang mag-aalaga sa kanila. Pero naging makasarili ka. Parang durog ang puso ko. Bawat segundo ng araw nasasaktan ako. Sana bigyan kanila ng 2 habang buhay na sentensya. Nang walang posibilidad ng parol. Gusto kong magdusa katulad ng pagdurusa ko ngayon. Hindi nila deserve yon. At mahal na mahal namin siya, sina Jayden at Maurice. Wala na akong ibang masasabi. Alam niya, winasak niya kami. Ibinaba ni Hukom Rodney Barris ang pinakamabigat na parusa sa kanyang desisyon. Kaso 23 criminal case, 4,004 Commonwealth ng Kentucky laban kay Tiffany Lucas para sa bilang isa. Hahatulan ng korte ang akusado sa kasong pagpatay at papatawan ng habambuhay na pagkakakulong. Sa ikalawa, hahatulan ng korte ang akusado sa kasong pagpatay at bibigyan ng habambuhay na pagkakakulong. Sa pagkakataong ito, iuutos ng korte na ihatid ng Departamento ng Sheriffs ang akusado sa kustodya ng Corrections Cabinet para sa pagsisimula ng kanyang sentensya ng pagkakakulong. Yun lang para sa araw na ito. Ang korte ay ititigil na. Dapat mas mabigat pa ang parusa niya. 20 taon lang ang habambuhay kaya pwede na siyang mag-apply ng parol pagkatapos nito. Sa loob ng 20 taon, mga 52 na siya. Pwede ka pa rin magkaanak sa edad na 52. Muli, pakiramdam ko, hindi nila nakuha ang hustisyang nararapat para sa kanila. Kahit may hatol at 2 habambuhay na pagkakakulong, nananatili pa rin ang mga sugat.
Ang alingaw-ngaw ng umagang iyon ng Nobyembre at ang mga nawalang buhay ay ramdam pa rin ng komunidad. Para sa Law and Crime Investigates, ako si Christine Thorne.